mo, tumayo tayong lahat. Hallelujah. Let's continue to worship God today. Welcome po sa ating midweek service. At minsan pa po nating pasalamatan ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Let's worship God. Decided
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Hallelujah, Lord God. We exalt you in the highest place, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, oh God, we lift up your name, oh God. We worship you in spirit and in truth, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for your presence in our midst right now, oh God. Let your kingdom come. Let your will be done, oh God. Lord, we declare and we decree, oh God, the kingdom of heaven is at hand. We declare and we decree, oh God, your presence is here. Angels are here, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we sealed every word that is going to be released today, oh God. We thank you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating pagbibigay. Sige, let us pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Dinideklarahan po namin at sineselyuhan, O Diyos, ang lahat ng mga kamay na magkakaloob sa gabing ito, Panginoon, Lord. I declare, O God, multiplication and 100-folds in return, O God, in the name of Jesus, Lord. Manguna ka as we move, O God, sa aming sa iyong mga salita, Panginoon, na mayahayag sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, kasihan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang kaharian mo, ang patuloy na maghari sa lugar na to. Let the shalom of God be upon us right now in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Binibigay po namin sa iyo ngayon lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tuloy-tuloy na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Pakisabi sa katay mo, good evening sa iyo. Amen. The kingdom of heaven is at hand. Amen. Sinong naniniwala dito na siya ay pinagaharian ng Diyos? Tayo ay pinagaharian ng katuwiran, ng kabanalan ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Pakisabi sa katabi mo, pinagaharian tayo ng Diyos. Amen. Ng kanyang katuwiran. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Ito po ay aking pinamagatang the purpose of prayer. Amen. Ang layunin ng panalangin. Okay. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, no, ito ay makikita natin diyan in the book of 1 Samuel. No? Ano ba yung binubuod? Ano ang nilalaman? No? Kung pag-aaralan natin, no, babasahin natin o isa-summarize, no, ang nilalaman ng 1 Samuel, no, yung pinakabuod niya. No, merong hinati ito sa tatlong major sections. Amen. So ang sabi dito, the book of 1 Samuel has 3 major sections. The first part has to do with Samuel, no? Si Prophet Samuel, no? And then yung pangalawa, the middle part
with yung si Haring Saul, no, sabi dito, and the final rise of King David. So, kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, sa-summarize natin yung 1 Samuel, ito ay hinati sa 3 section, no? Sabi dito, at makikita na doon sa 3 major section ng 1 Samuel, makikita natin doon yung buhay ni Prophet Samuel, no? Yun yung ating tatalakayan ngayon. One of the main themes that shows up in all 3 sections of the book, sabi dito, is the importance of the heart. Kung titingnan natin, no, sa pagkasilang ni Prophet Samuel, no, makikita natin diyan, no, bakit dininig ng Diyos, no, yung panalangin ng nanay ni Samuel. No, ang sabi dito, makikita natin 'yan, no, isa sa mga ipinapakita o tema, no, ng 1 Samuel, no, ay makikita natin diyan yung kahalagahan, no, ng puso, no, ng isang tao. Amen. Naniniwala ba kayo na in everything na ginagawa natin sa ating pananalangin is a matter of the heart? Amen. Laging tinitingnan ng Panginoon, no, every time, no, saan man tayo pupunta, ano man yung ating hinihingi sa Panginoon, ano man yung ating idinidil sa Panginoon, laging tinitingnan ng Panginoon, sabihin mo sa katabi mo, puso pa rin. Amen? Hindi sa nguso. Amen? Malinaw yan na puso, hindi sa nguso. Amen? Sabi dito, no, one of the main themes, sabi nga, that shows up in all this section of the book is the importance of the heart. Sabi dito, when Hannah prays to God for a son, she prays in her heart. Amen? Makikita natin yan in 1 Samuel chapter 1:13, no? Ang sabi dito, nung daw si Hannah, no, yung nanay ni Samuel, nung siya ay nagpray, nagdeklara, nanalangin sa Diyos na magkaroon siya ng isang anak. Ang sabi dito, no, ang sabi ng 1 Samuel 1:13, siya ay nanalangin na nanggagaling sa kanyang puso. Ano pa? When God sends a prophet to judge in the house of Eli, he says, I will rise up to myself a faithful priest who will do according to what is my heart and mind. Amen. So malaking factor na ginagampanan. Mamaya papakita natin yung mga karakter, no, sa buhay. No, paano ba naisilang si Prophet Samuel? Sino ba yung mga karakter na involved, no, na naging kasama ni Hannah, no, dito sa kanyang panalangin. So ang sabi dito, malaking factor na ginagampanan, no, every time, no, na meron tayong mga dinidil, hinihingi sa Panginoon. Sometimes, no, may ginagamit ang Panginoon, minsan kaibigan mo, minsan leader mo, minsan mga pastor mo, no, sabi dito, na siyang nagiging vessel ng bawat isa sa atin. Amen? Malaking factor yung role ng ginagampanan ng leader ninyo, ng pastor ninyo sa mga buhay natin. Why? Sabi dito, He will do according to what is in my heart and my mind. Sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos, no? Alam mo yon na ipaparating ng Diyos yung mga bagay-bagay na gusto niyang iparating personal sa bawat isa sa atin. Naniniwala ba kayo? And sometimes maraming ginagamit ang Panginoon. Di mo alam yung katabi mo, ginagamit pala yan ni Lord. Amen? Bakit ka nandito ngayon? Maraming kaparaanan ng Diyos para maisakatuparan yung magandang layunin niya sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? Kahit bata yan, pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? So dito sa church, marami tayong, isa sa mga, maraming mga kabataan, no, na naidala yung kanilang mga magulang dito sa church. No? Siguro isang halimbawa natin dyan, si Sister Gail. No? Through doon, kasi nauna sila sa nanay niya. No? At nung naidala doon, yung RRF, yung Bible study doon sa kanila, true, kina Ma'am Gail at kay Adrian, and ang humahawak sa kanila noon, nung time na yon, si Pastor Jing at si Ma'am Jera. No, kaya yung nakikita nyo ngayon, yung sa Gemasan, no, with Tita Son, yan ay bunga ng mga lingkod ng Panginoon na ginamit. Amen. Para, para maiparating, yung gustong iparating ng Panginoon, doon sa mga tao na kanyang mga tinawag. Sino kaya yung? Kaya nga, meron tayong Sister Gail, meron tayong Adrian, meron tayong Precious. Wow, Precious talaga, no? Ano pa, meron tayong Sister Violeta, meron tayong Tito Son. Why? Because, no, doon sa pakikinig at pakikinig, doon sa ginamit ng Panginoon para maiparating ang mabuting balita sa kanila. Nandyan po ba kayo? Amen. So, ang sabi dito, ano pa?
When Samuel turns away from the Lord, someone tells him, "Now your kingdom will not endure." Ang sabi ni Samuel, may pagkakataon man, no, lumayo panandalian si Samuel. Pero no, binigkas pa rin ni Samuel, no. Ang sabi dito, "No, now your kingdom." Sabi niya, ang paghahari mo kailanman, no, ay mananatili. Ang sabi ni Samuel. Now, sabi dito, God looks at the heart. No? Katulad nung sinabi ko kanina, and that is heart is something we will see again and again as we look that these various episodes from Samuel's life. Makikita natin dyan, no, na involved pa rin dito, sabi ko nga kanina, yung puso, no, na nandito. At ang sabi dito, malaking factor, yung panalangin ng nanay ni Samuel. Bakit, no, merong prophet Samuel na nag-arise, na ginamit ng Diyos para maiparating sa mga hukom and even sa mga hari ng Israel, yung mga bagay na gustong iparating ng Diyos sa kanila. Amen. In 1 Samuel chapter 9 verse 20, no, samahan niyo ako kung meron kayong mga Bible. Yan, next time, lahat kayo ay magdala ng Bible para if ever man magkaroon ng emergency, ayan, meron tayong mga Biblia. Amen. Sige. Open your Bible in Book of Samuel. 1 Samuel chapter 1. 9 and 20. Okay. Sige, makibukas kayo. 1 Samuel chapter 9, verse 20. Okay. Ang sabi dito, minsan, matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. No, talagang ano siya, makikita natin yung prayer ni Hannah. Ano siya, ang tawag doon? Malinaw. Anong tawag doon? Very specific. No, ano yung hinihingi niya? Hinihingi niya isang anak na lalaki. Sabi dito, and iyahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. 12. Habang nananalangin si Ana, pinagbasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig. Sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya't lumapit ito at sinabi, "Tama na yan. Tama na yan, humuwi ka muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan." Amen? And then, ang sabi dito, 16, "Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihinga ko po lamang ang aking damdamin." 17, "Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong inihingi." 18, sumagot si Ana, "Magkakatotoo pa sana ang iyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. 19, kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Wow, 20. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang
ng isang sanggol na lalaki. Wow. Samuel ang ipinangalan. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi, siya'y kaloob sa akin ni Yahweh. Amen. So makikita natin yan, no, yung ating binasa. No? Sabi dito, the book of Samuel begin a critical time in Israel's history. It was a time of transition between the judges and the kings. It begins with a woman in pain. A woman who was suffering, but a woman who brought her pain to God in prayer. Through Hannah, she teach us that God accomplished His purposes through prayer. Amen? Kung titingnan natin, no, katulad nung binasa natin, yung ating pinaka-teksto, no, kung puntahan natin, no, yung mga pinagmulan, no, itong si Elkanah, si Anna, at yung isa pang kanyang anak. No, bago kasi dumating yung panalangin ni Hannah na to, may pagkakataong kasi na ang tawag dito na hindi siya magkaroon ng anak, no? At yung isang asawa ni Elkanah, no, ang sabi ng Bible is very fruitful siya. Marami siyang mga anak, and every time na sila ay sumasamba sa Panginoon, sumasamba at they offer, no, ang sabi dito doon sa unang account sa chapter 1, no, ang sabi doon na habang sila ay nag-o-offer sa Panginoon, meron silang ibinibigay na offering sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, hinihati, dinidivide ni Elkanah, no, yung offering na yan. At ang sabi dito sa binabasa natin, no, sa chapter 1, no, dahil nga yung isang asawa niya, very fruitful sa mga anak. So every time na sila ay mag-o-offer, syempre yung lahat ng anak, no, nung kanyang asawa, binibigyan niya ngayon dahil si Anna, wala siyang anak. Kung ano lang yung, ang tawag doon, yung dinivide sa kanya, yun lang. And sometimes, no, ang sabi dito doon sa chapter 1, may pagkakataon na tinutuya. Parang tinutuya nung isang asawa, si Anna, dahil nga, feel napaka-boast, no? Makita natin yung pride and boast, parang sinasabi niya, kasi ating kong anak, ika-ala ko. Mapalad ko, ika ka mapalad kasi, sabi dito na, kakutod ko. O, awaya ka niya, no? No, sabi dito, mapalad ako, kasi sabi niya, ako ay pinagkalooban ng maraming anak. Samantalang ikaw, sabi niya, no, kahit isa, parang ganun yung sinasabi na merong panunuya, no? Na parang sinasabi niya na, ako bless ko kasi, dakal ko anak, kasi makanini ko, no? But ito yung, kaya nga sinasabi dito na nandoon yung suffering, nandoon yung pain ni Hannah, dahil, no, doon sa kanyang kalalagayan, talagang, no, na yung isa sa mga gusto niya, yung kanyang desire, talagang magkaroon siya ng anak. Kaya nga, ito ang maganda, no, nung siya ay ganun, yung kanyang nararamdaman, there's suffering, there's sorrow, there's pain, pero ang maganda dito sa lingkod ng Panginoon, no, talagang siya ay lumapit sa presensya ng Panginoon. No? Hindi siya lumapit kung kani-kanino, no? Saan siya lumapit? Kanino siya lumapit? Lumapit siya sa presensya ng Panginoon. And you know what? Every time that pumupunta tayo, nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, it means you are, no? Talagang ikaw ay lumalapit, no, sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Nakukuha natin. At makikita natin dito, no, nakita ni Yahweh, nakita ng Diyos, no, yung pain, yung sorrow. Bagamat napakatindi na yung pinagdadaanan niya, pero nandoon yung kanyang puso, no, yung kanyang puso na talagang nagdeklara siya, na nalangin siya, very specific sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, no, siya ay pinagkalooban. Yung kanyang panalangin, yung kanyang deklarasyon ay nagkaroon ng katuparan. Why? Because it's the matters, no? Pinag-uusapan pa rin yung laman ng puso ng bawat isa sa atin. Amen ba? Kaya makikita natin yun, sabi dito, kung pag-aaralan natin yung 1 Samuel, sabi dito, ang laking factor, no, yung ginagampanan ni Samuel, no, dito sa kalagayan ng Israel. Through Prophet Samuel, ang sabi dito, it was the time of transition between the judges and the kings. Sa pamamagitan ni Prophet Samuel, no, talagang nagkaroon, no, ng katuparan, no, yung mga gustong iparating ng Diyos sa pamamagitan ng mga hukom at ng mga hari sa pamamagitan niya. No, na yung lahat ng bagay na gustong ipahayag o iparating ng Diyos sa mga hari ay naiparating sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, and then the book ends with these prophetic words.
In those days, Israel had no king. No? And that time, no, talagang nasa panahon, no, may purpose, yung pagkasilang may purpose, yung pagkapanganak ni Prophet Samuel, at siya pala yung gagamitin ng Diyos, no, para sa mga hari na mga susunod pa. Amen ba? Ang sabi dito, God, sabi dito, was about to change. Lahat ay binago ng Diyos, no? Sa pamamagitan, no, ang sabi dito ni Prophet Samuel. And he was going to use Samuel to bring about the change sa pamamagitan, no, ni Prophet Samuel. Talagang nagkaroon ng pagbabago, no, ang mga hari at ang mga hukom sa pamamagitan niya. Sabi dito, but the book of Samuel doesn't begin with Samuel. Hindi nanggaling kanino? Kay Prophet Samuel. Kasabi dito, kanino kaya? Sabi dito, it begins with a woman in pain. Amen? Kaya merong Prophet Samuel, merong Hana, nananalangin sa Diyos, hiningi si Prophet Samuel sa Diyos. Amen? Sabi dito, it begins with a woman in pain, a woman who was suffering. Amen? But a woman who brought her pain to God in prayer. Amen? Sa atin, ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga sitwasyon natin, no? Kapag meron tayong mga ganitong pinagdadaanan, katulad ba ni Ana, na tayo ay lumalapit o tayo ay nag-aas sa harapan ng Panginoon. Amen. Kapag meron tayong pinagdadaanan, meron tayong pangangailangan, no? Kanino ba tayo lumalapit? Ang sabi dito, katulad ba tayo ni Ana, na tayo ay talagang lumalapit, no, sa harapan ng Panginoon, and we ask God, amen, doon sa provision, no, ini-instruct tayo ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating gawin. Amen. Doon sa mga plano ng Panginoon, no, sa mga buhay natin. Sabi dito, through Hannah, she teach us that God accomplished His purpose through prayer. Naniniwala ba kayo doon? Sino yung naniniwala dito? Naniniwala ba kayo na katulad ni Ana, no? Itinuturo sa atin ng mensahe na to, na sabi dito, that God accomplished everything. Amen? According to His purpose sa pamamagitan ng ating pagdideklara at sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa Diyos. Amen ba? Uulitin ko, no? Katulad ba ni Hannah, no? Itong mensahe na to na itinuturo sa bawat isa sa atin, naniniwala ba tayo na ang Diyos, ina-accomplish niya ang lahat ng bagay for His purpose, no? Sa pamamagitan ng ating paglapit, sa pamamagitan ng ating pagdeklara araw-araw sa mga buhay natin. Amen. So ang sabi do, meron akong 3, sabi dito, no? Na katulad ni Hannah, nadeklara siya, sabi dito na may pagkakataon ang sabi dito that God use yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin for His purpose para ma-accomplish ito according sa ating pagdideklara. Amen? According to our prayer, number 1. Ang sabi dito, you can't always fix other people problem. Sabi dito. Naniniwala ba kayo doon na alam mo yon na gusto kong maging part sa pagresolba ng problema mo? Pero sometimes, ang sabi dito, may pagkakataon mismo ang Diyos ay hindi tayo inaalaw na minsan, no, gamitin yung problema ng ibang tao na maging part tayo doon. Sabi dito, in verse 1 to 8, no? Sabi dito, God's purpose in prayer is that you cannot always fix other people's problems. Amen. May problema dito, no? At dito, papasok dito, no? Doon sa may involved na tao, no? Nung nakaranas si Ana ng suffering, ng pain, ng sorrow, merong mga involved na tao, the main character, bago pa naisilang si Prophet Samuel. No? Sabi dito, sino yung mga yon? Si Elkanah, the loving husband, Hannah, the barren wife, Penina, the fruitful wife, yung isang asawa ni Elkanah. And then, ang sabi si Eli, the priest. No? Ang sabi dito, at yung 2 anak ni Eli. Sino yon? Si Hophni at si Phinehas. And then, the Lord Almighty and the Lord of Hosts at si Samuel. Itong mga main character na to, no, na-mention, no, ito yung mga involved, no, doon sa katauhan, doon sa buhay po ni Prophet Samuel. At ang bawat isa ay merong mga role na ginampanan. Bakit si Hannah ganun na lang yung kanyang earnest prayer na talagang pagkalooban siya ng isang anak. And through these people na involved sa kanya, no, talagang ginamit sila ng Panginoon
Panginoon para mas ma-enlighten siya, para mas lalo siyang talagang maging yung paglapit niya sa Panginoon talagang mightily, yung kanyang lakas, yung kanyang puso, yung kanyang isipan, and through these people, nasa sa paligid niya, talagang, sabi doon na ginamit sila ng Panginoon. And then sabi dito, number 2, Hannah's problem tell us more about the hand, a set scene for Hannah prayer. Sabi dito sa chapter 4, verse 8. Verse 4 to 8, ang sabi dito, tuwing naghahandog si Elkanah, binibigyan siya ng tigi-isang bahagi ni Penina at anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya pagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong diramdam ni Ana, ano pat naiiyak siya at hindi makakain. 8, kaya't nilapitan siya ni Elkanah at tinanong, Ana, bakit ka umiiyak na naman? Ayaw mong kumain, bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? So dito, ang sabi dito, may pagkakataon, sabi kanina, merong mga problema. Ang sabi dito, you cannot always fix other people problems. Ito, asawa na nga niya. Di ba? Asawa na niya. Pero hindi pa rin niya na-resolve yung pinagdadaanan ng kanyang asawa. Nakukuha ba natin? Hindi pa rin niya ma-resolve kung ano yung mga pain, ano yung suffering na pinagdadaanan ng kanyang asawa. Amen. At makikita natin dito, walang iba na nakaresolve doon sa problema o inaing ni Ana, kundi ang Diyos. Amen. Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? And sabi dito, even yung asawa niya, even itong mga involved na tao na to nasa paligid niya, even si Eli, di ba? Habang siya, nakita niya, sabi doon, habang siya ay nananalangin dahil hindi naman naririnig ni Eli yung dinideklara o yung tinig ni Ana. Anong sabi? Napagkamalyan pa niyang, lasing. Di ba? And then, ang sabi doon sa binasa natin, sabi ni Ana, hindi ako lasing. Malino ako kaisipan. Ako malasing. Sabi niya ron, malino ako kaisipan. And dito makikita natin, isa lang yung ipinapahatid nitong unang puntos natin. Every time, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Ang sabi niya, katulad ni Ana, even yung kanyang asawa ay hindi na-resolve. Yung kanyang mga dalahin, yung kanyang mga nararamdaman, yung kanyang sadness at yung kanyang pain sa kanyang puso, At walang ibang nagkaroon ng katuparan doon sa kanyang mga pinagdadaanan kundi ang Diyos. Amen. Isa sa mga gustong ipahatig ng ating puntos number 1, wala nang ibang na pwedeng makatulong kung ano may mga pinagdadaanan natin kundi si Lord. Amen? Amen ba? And sometimes ginagamit yung mga tao sa paligid natin, but most of the time ginagamit true sa mga taong sa paligid natin. Yun ay mga way ni Lord para doon sa sitwasyon na pinagdadaanan natin, talagang magkaroon ng katuparan. Amen? At dito sa mga karakter na to, lahat ito ay may role doon sa pain, doon sa pinagdadaanan ni Ana. Amen? At isa sa mga nagustuhan ko dito sa istoryang ito, yung talagang earnest prayer, yung talagang marubdob na panalangin ni Hana at doon sa pagdeklara. At very specific yung kanyang mga hinihingi sa Panginoon. Amen? Sabi dito, paulit-ulit na very specific kung ano yung sinabi niya. Sabi doon, pinaniwalaan niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen ba? Amen? Amen. Sabi ng Biblia, all things are possible for those who believe in Him. Amen. Lahat ay nagiging posible sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Amen ba? Then sabi dito, the Bible is clear that God was worked in Hannah's life. Amen? Sabi dito, the Bible clear that God was at work in Hannah's life, even though she was not aware of it. In this passage, we are told that it was the Lord who had closed Hannah's womb. Sabi dito, ang Diyos ang siyang nagsara, ng sinapupunan
no, ni Hana, pero ang Diyos din ang nagbukas. Amen? Amen ba? Sabi dito, ang Diyos ang nagsara, no, doon sa bahay bata ni Hana, pero ang Diyos din ang nagbukas doon sa bahay bata ni Hana. Bakit? No, yung kanyang deklarasyon ay nagkaroon ng katuparan. Amen. It means, kapatid, no, sabi dito, lahat ng bagay na hinihingi natin sa Panginoon, lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating mga dinideklara, malaking factor na ikaw mismo ay dapat pinaniniwalaan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, kailangan ikaw mismo, no, ay talagang makita yan sa pamamagitan ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. I-act mo yan, amen, katulad ni Hana. May mga pinagdaanan, kasi ang problema sa bawat isa sa atin, kapag may pinagdadaanan na tayo, no, tayo mismo ay, sabi doon, lumalayo sa presensya ng Panginoon. Yung hindi natin alam na yung palang paglapit natin sa Panginoon ay yung magiging way o susi doon sa katuparan, no, nung lahat ng mga pinagdadaanan. But sometimes, no, yung isang bagay, no, madalas na ginagawa natin na tayo ay tumatalikod, tayo ay lumalayo sa presensya ng Panginoon at inahanap natin yung mga gusto nating hanapin doon sa mga bagay-bagay na ikasisiyan natin when it comes in our flesh. Amen ba? Yung ikasisiya ng ating physical na aspect. Amen ba? But ang sabi dito, katulad ni Hana, no, hindi siya lumapit kung kanino. Kanino siya lumapit? Sa Diyos. Amen. Kanino tayo lalapit kapag meron tayong hinihingi? Amen. Sa pamamagitang malaking factor yung dinideklara mo, sabihin mo sa katabi mo. No, malaking factor yung dinideklara natin araw-araw. Amen. Yung pagdideklara natin araw-araw, malaking factor yan sa buhay natin. Amen ba? Nakukuha natin. Amen ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba natin? So sabi dito, sabi doon si Hana, even in our most desperate and faithful situation, we must trust God that God is in control. Amen? And we must learn to find comfort in prayer. Sarap kaya yun, yung alam mo yun, no? Yung may pinagdadaanan ka at lumapit ka sa presensya ng Panginoon, talagang ipaparamdam ng Diyos yung pagyakap niya sa'yo. Amen? Hindi ka umiiyak dahil may kailangan maging malinaw yung mga motibo. Alam mo yun, yung kaya ka umiiyak, kaya mo tinasabi sa Panginoon yan, kasi wala ka ng ibang source, kundi si Lord. Sana ganun tayo, amen? Amen? Yung paglapit natin sa Panginoon, yung pag-iyak natin sa Panginoon, no, alam mo yan, unti-unti, no, talagang, yung mga dalahin natin, yung mga nasa dala-dala natin, no, every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, sino yung nakaramdam yun? May pinagdadaanan ka, tapos, sabi ni Lord, no, lumapit ka sa presensya ng Panginoon, at nararamdam mo, unti-unti yung bigat na yun gumagaan. Amen? Why? Because, alam mo yon, sabi nga ng Bible, lahat ng bagay alam ng Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan natin, alam ni Lord anong iniisip mo ngayon. Kasi madalumdum na. Alam ni Lord, no, kung ano kung saan yung karmix ngayon, no, alam ni Lord yan. No? At naniniwala ako na bawat isa sa atin, no, kapag yung buhay natin ay inilagay natin sa Panginoon, God will make a way for everything. Amen? Sabi nga, pwedeng i-judge ng tao yung physical appearance mo. Pwedeng i-judge ng tao the way we act, pero si Lord, no, pero hindi mababasa ng tao kung ano yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Sino lang nakakaalam ng laman ng puso natin? Sabihin natin si Lord. Amen po ba? Amen. Point number 2, we must learn to find comfort in prayer. Amen. Makikita niyan sa ating teksto. No? Sabi dito, naging model si Hana sa kanyang totoong paglapit sa Diyos. Amen? And makikita natin yan in 1 Samuel chapter 9, verse 10. No? Andoon, yung Hanes, yung totoong pananalangin. No? Walang halong, sabi dito, walang halong pagpapaimbabaw. No? Yung habang si Hana ay nananalangin, no, kaya nga nakitaan siya ng Diyos ng totoo. Totoo sa kanyang puso, totoo yung mga binibigkas niya, totoo yung kanyang dinideklara. Amen? At ang sabi dito, no, makikita natin diyan na nawa maging katulad natin si Hana when it comes sa kanyang pagdideklara at sa kanyang pananalangin. Ano pa?
yung kanyang earnest prayer. Ang tawag doon yung marubdubang pananalangin. Amen? Makikita natin dyan, no? Ano sabi dyan? Psalm 9 and 10. Sige, sabihin natin. 9 and 10, sabi dito, matapos silang kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Hana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo ang saserdoteng si Eli. Buong pait, sabi dito, buong pait. No? Kumain o, may anak ko po ba nga palya? No? Sino yung kumain ng ampalaya dito? Parang ganun. No? Ang sabi dito sa binasa natin, napakapait. Kuya Eddie, napakapait. Yung luha. No? Ang sabi dito, yung luha ni Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Amen ba? So ang sabi dito, Ana shows earnest in prayer by offering, sabi dito, to dedicate her son to the Lord, not just for a season, but for all days of his life. Etong maganda. Sabi dito, very specific si Ana doon sa kanyang panalangin. At sa kanyang pagdeklara, no, hiningi niya, ano? Anak na, lalaki. At alam nyo ba, wala pa man, no, doon sa kanyang panalangin, sinabi niya na idinededicate na niya yung kanyang anak sa Diyos. Amen? Ano pa sabi niya? Pagagamit ko sa iyo yung anak ko. Amen? Amen? Minsan tayo ganun. Sabi natin kay Lord, Lord, isolve mo yung problema ko. Magatet na akong RRF. Lord, isolve mo ining sitwasyon ko. Lawen mo man. No, Aldo, no, old Aldo Domingo, Lord, mag-church na ako, Lord. No, ang dami nating pangako sa Panginoon. At yung pangako na yon, meron tayong hinihinging kapalit. Pero dito, sabi, makikita natin diyan sa buhay ni Hana, no, talagang very specific, no? Sabi niya, bigyan mo lang ako ng isang anak na lalaki, ipagagamit ko sa iyo. Ano pa sabi doon sa dulo? Ni ang kanyang buhok ay hindi ko ipapuputol. It means nandoon yung dedication. Amen? Dedikasyon doon sa kanyang hinihinging panalangin sa Panginoon. Amen? At makikita naman natin yung lahat ng mga binigkas ni Hana ay kanyang ginawa. Kaya nga meron tayong Samuel. Meron tayong prophet Samuel na nag-arise at nagamit sa bansang Israel. Amen ba? Amen. At hindi natin namamalayan, no, na ang bawat isa sa atin, no, bawat isa, no, merong mga bagay, no, na gustong ipahayag o iparating ang Diyos sa bawat isa sa atin. Katulad ni Hana, kailangan natin yung talagang marubdob. Amen. Marubdob o talagang hingin sa Panginoon yung mga bagay-bagay na gusto natin sa mga buhay natin. Sino dito yung gustong makatapos ng pag-aaral? Alam ko naman, talagang gusto nyong, alam nyo ba, no, yung pagpunta nyo dito, no, dati kasi nung nandun tayo sa San Agustin, lagi ko sinasabi to, no, yung pag midweek service, isa sa mga gusto kong makita o pangarap ko, sabi kong gano'n na, yung mga estudyante pupunta sa church, naka-uniform, alam mo yun, yung paglabas sa school, diretso sa church, kung may midweek, yung may kingdom invasion. At yun na talagang na-mention ko yun, no? Isa sa mga preaching ko na yun ang gusto kong makita sa church. At praise God, ngayon, unti-unti kong nakikita. Amen? At alam nyo ba na ngayon, parang yung pagpunta natin dito, parang feeling natin, parang walang kabuluhan. No? Hindi mo ngayon makikita yung bunga, katulad yung pinit si Pastor Jing, hindi mo makikita kaagad-agad yung bunga ng ginagawa natin. Amen? Amen ba? Naniniwala ako lahat ng mga bagay na binibigay natin sa church, sa time, o anumang bagay na binibigay natin sa Panginoon, in right time, kapatid, wala namang ibang mag-harvest. Walang ibang mag-harvest ng ating mga itinatanim, kundi sino? Sabihin mo, ako. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man yan o hindi mabuti, walang ibang mag-harvest niyan, kundi tayo. Amen. Kaya kung ako sa inyo, no, yung itanim na natin, yung mabuti at tama. Amen? Amen ba? Then, sabi dito, Hannah's prayer, Hannah's prayer, ano pa? Andito yung fervent prayer ni Hannah sa 12:16. Sige. Ang sabi dito, habang nananalangin si Ana, pinagmasdan siya ni Eli. Ito na yung
Kumikibot sa mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y isang lasing, kaya't umapit siya. Sabi dito, tama na yan, at umuwi ka na. At na-mention ni Eli, sabi niya, umuwi ka na muna, matulog ka, para wala kang, sabi dito, wala ang kayong pagkalasing. So dito makikita natin dyan, no, yung Hannah was praying, sabi dito, fervently in her heart to the Lord, but Eli only saw the lips. God saw Hannah's heart, and he knew that fervency for her prayer. Amen. Alam niyo ba yung katulad ng sinasabi ko kanina, na pwedeng i-judge ng tao the way yung action natin, the way na yung pag-iisip natin, pero hindi pwedeng i-judge ng tao yung laman, kung ano yung laman ng puso natin. Amen. Because only God, si Lord lang. No? Katulad nito, nananalangin si Hannah, dahil nga malayo si Eli sa kanya, bumubukas lang yung kanyang bibig, pero hindi niya naririnig yung kanyang tinig. Anong nangyari? Napagkamal yan sa lasing. And sometimes, meron sa mga sitwasyon na ganun. Amen. Pero isa lang yung paniniwala ko na ang Diyos ay tumitingin lagi sa laman ng ating mga puso. Amen. Isa yan. Kaya nga si Haring David, siya ay nagkamali, siya ay nagkasala, siya ay naging imperfect sa harapan ng Diyos. Pero dahil nga doon sa attitude, doon sa karakter ni Haring David, na talagang siya ay nagpakumbaba. Kaya nga ang sabi ng Bible, isa siya sa mga lingkod ng Diyos na napakalapit sa puso ng Diyos. Amen? At nawa sa bawat isa sa atin, no, may mga pagkakataon sa mga buhay natin, no, merong mga nagji-judge sa atin, but sabihin natin na ang mahalaga dito, no, pwede kang i-judge ng tao, pero si Lord, ang mahalaga dito, wag mong hayaan si Lord ang mag-judge sa'yo. Amen? Because God knew our heart. Sabihin natin, nakikita ng Diyos yung laman ng puso natin. Hindi man nagiging tama sa harapan ng ibang tao, ang mahalaga dito, yung pagharap natin, yung puso natin ay laging nakatuon sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Nakukuha ba natin? And sabi dito, and he knew the fervency of her prayer. Sabi dito, nakita ng Diyos, no, yung fervency prayer ni Hannah. Kaya nga ganun na lang, no, nagkaroon ng katuparan. Ang sarap, no, yung pag-pray me pa. At yung panalangin ni Hannah, basta-basta. Ano yung hinihingi niya? Anak. Abiyas. Lord, na ako kung abiyas po itong piringi. Makanya ninginyad na. Buhay. Ang sabi ng Bible, sinara ng Diyos yung kanyang bahay bata. Amen? Nakukuha ba? Simpleng kanya nga niya rin. Lord, alam mo bakal bukas? Yung makanitang inyad, no? At makikita natin dyan na talagang himala. Amen? Miracles. Amen? Bakit? Sinara ng Diyos ang kanyang bahay bata. Ang Diyos din ang nagbukas ng kanyang bahay bata. Amen? Amen? Akakwaya po, simple nga niya rin, no? Itama mo putang, di ba? Putang titangan niya rin. Ating field trip. Sabi ng mamo, na, kulang na rin kaya katang budget. Next year na nga mo. Next year na naman. Alam niyo yon, may mga pagkakataon na sometimes na tayo ay tawag doon na talagang mag-murmur tamo, magreklamo tamo. Pero alam mo yon, kung titingnan natin, kung i-compare dito sa buhay ni Hannah, simple nga ang Lord. Amen ba? Ito'y matindi. Kung dito sa mga napakahirap na bagay, no, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, how much more dun sa maliliit na bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. Amen. Ulitan ke. Buhay. Binuksan ang bahay bata ni Hannah. Amen. Ibinigay ng Diyos, ipinapakita ng Lord sa bawat isa sa how God is powerful. Amen. Gaano makapangyarihan ang salita ng Panginoon sa mga buhay natin. Ang sekreto dito, ang tanong dito, ano yung mga dinideklara natin sa ating panalangin? Amen. At nakikitaan ba tayo ng Diyos? No, putang pagluhod mo kang devotion doon sa panalangin mo. No? And mamalagwa ka kasi, amen, na ating kang gawan. No? Sabi dito, katulad niya na, Hannah spent more time to God.
Amen. Nagbigay ng tamang oras. Alam mo yun, gaano kahirap yun, no? Yung meron kang dalahin, tapos, alam mo yun, kulang na lang, sabi dito, sorrow, suffering, pain. No? Pero, talagang nag-declare siya. Wala siyang ibang alayang, aliwang gewa. No? Although, yung kanyang asawa, sinasabi niya na, mahalaga pa ba yung 12 anak kaysa sa akin, sabi nung asawa niya. Pero wala namang sinabi si Ana doon. Wala siyang ginawa, kundi no, yung kanyang action ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Nandyan ba kayo? Okay. Lapit na ako pumayari. Don't worry. Okay. Pangatlo. Kanina, you can't always fix other people problems. Number 2, we must learn to find comfort in prayer. Last, God's plan is bigger than you. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Sabi dito, basahin natin sa 19 and 20. Sabi dito, kinabukasan, maagang silang sumamba kay Yahweh at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. 20. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi, siya'y kaloob sa akin ni Yahweh. Okay. God answered Anna's prayer. Hannah was part of God's plan. Amen. Naniwala kayo? Bakit napangyari no, na meron tayong prophet Samuel? Because doon sa pinagdaanan ni Hannah ay parte yon sa purpose ng Diyos para kay Samuel. Amen ba? Sabi dito, but God's plan is so much, sabi dito, Hannah was part of God's plan. We read that God graciously answered Hannah's prayer for a son. Nagkaroon ba? Nagkaroon ba ng katugunan yung panalangin niya? Yes, sabi dito, the name Samuel sounds similar to the Hebrew word of praises, name of God, or heard by God, or requested by God. No? Yung palang pangalan Samuel, sabi dito, ay similar sa Hebrew word, the praises ng pangalan ng Diyos. It means, sabi dito, name of God, or heard by God, or requested by God. Yun yung hiningi ni Hannah sa Diyos. Nag-request siya. Ano yung request niya? Magkaroon siya ng isang anak na lalaki. The Lord remembered Hannah and gave her son. Hannah remembered the Lord and named her son. Sabi dito, etong maganda. No? Ganda nito. Ibig sabihin dito, dininig ng Diyos yung katugunan ni Hannah na naibigay yung kanyang anak na lalaki. At nung ibinigay na kay Hannah, no, yung kanyang anak, ang sabi dito, ang sabi dito, naalala din ni Ana ang Diyos. Amen. Kabaligtaran sa kalikasan ng tao. And sometimes tayo, may pagkakataon, no, merong ang mga ganitong ilustrasyon na, Lord, dinan mo kumong, sabi ng pastor, ano yung prayer request mong anak? Ang prayer request ko, pastor, magkaroon po ako ng trabaho. Okay, nak, sige, idudulog natin yan sa Panginoon. Wow, dinulog ng pastor, ng buong kongregasyon, ng prayer warrior, iniiyak ng mga prayer warrior yung mga prayer request na yan. Wow. And, nagkaroon ng trabaho, yung nag-request na yan. And sabi dito, nung nagkaroon ng trabaho, no, nag-work siya, yung kanyang, yung prayer niya? Magkaroon ng trabaho. Nung magkaroon na ng trabaho, sabi dito, no, hindi nila, sometimes, nag-enjoy na tayo dun sa work. Siyempre, tinakang 15-30, no, at tinakang salary. And sometimes, itang prayer request mo ang Lord na binye, no? Di ba? Lord, balo na yan, eh. Pero sometimes, mo, magkaroon tayo ng amnesyo. Ito yung nakakalungkot, no? Iyak ng mga prayer warrior, iyak ng mga pastor, iyak ng mga leader mo,
para lang doon sa prayer request mo. At etong matindi, no? Si Hannah, nung ibinigay yung kanyang anak, naalala na yung Diyos. No? Naalala niya si Lord. Pero sometimes sa atin, no? Pero meron ng mga, uy, thank you Lord, answered prayer. Hallelujah. Pachemig sale na yung SM, makachempo yung Aldo Domingo. Hallelujah. No? And sometimes, nakakalimutan na natin. Nakakalimutan na natin si Lord doon sa mga bagay-bagay na sitwasyon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Amen. At alam nyo, yun yung isang bagay na sometimes iniiyak ng church. Amen. Na ito yung job, ito yung trabaho, binigay ng church, hindi yung pastor binigay ng church yung karampatan para alagaan tayo, para sustinahan tayo, para mentoran tayo, para alagaan tayo. And sometimes, no, kapag meron ng mga opportunities, ayan, pasok na tayo sa mga opportunities na yan, and sometimes through that, nakakaligtaan natin o nakakalimutan natin yung mga bagay-bagay natin na hiningi at ipinangako sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin? Amen? And sabi dito, ito yung gusto ko the Lord remembered Hannah. Naalala ng Diyos si Hannah doon sa kanyang Hannah's prayer, doon sa kanyang fervent prayer. Hallelujah! And then, nung naibigay na yung request ni Hannah, anong sabi ng Bible? Naalala din naman ni Hannah ang Diyos. Kaya nga sabi dito, ipinagamit niya ang kanyang anak. Amen po ba? Letter A, sabi niya, letter A, God answers Hannah's prayer. Letter B, God fulfilled His greater purpose. Amen. But God's plan is so much bigger than doon sa plano ng Diyos sa'yo and even me. Amen. Napakalaki, no? Yung plano ng Diyos. He include us in His plans. But understand that God is building a kingdom and God is working to fulfill His purpose even in the seemingly insignificant and sometimes painful details in our lives. Amen? Ang sabi dito, no, sa pamamagitan ni Prophet Samuel, sa pamamagitan ng kanyang nanay, yung panalangin ng kanyang nanay, ang sabi doon, nagkaroon na build, no? Yung paghahari ng Diyos, mapangyari, no? Yung kalooban, no, ng Diyos sa buhay ni Prophet Samuel na ginamit siya sa bansang Israel. Amen. Na-build ang paghahari ng Diyos. Amen. And God is working to fulfill at ang Diyos, bino-work siya daw ang nag-work to fulfill that purpose. Amen. Seemingly insignificant and sometimes painful. Merong mga faithful, merong mga painful, mga bagay na napakahirap na akala natin na hindi na wala nang solusyon, wala nang yung problemang pinagdadaanan natin, akala natin yun na yung katapusan, pero hindi pa pala. Why? Because ang sabi dito, God fulfilled His greater purpose for you and for me. Amen? Amen ba? Sabi dito, those painful things in life that drive us through prayer, through which God will fulfill His greater purposes. Amen. Okay. Sabi dito, conclusion na ako, sabi dito, God accomplished His purpose through prayer. Sa pamamagitan ng ating, sino po dito yung nananalangin? Sino dito yung nagdideklara? Amen? He doesn't have to, but He chose to. Amen? He chose to work in and through your declaration and prayers to accomplish His purpose. Malaking factor, kapatid, yung ating pagdideklara araw-araw. Amen? If you have sleep in your prayer life, may pagkakataon man, sabi dito, hindi natin nabibigyan ng oras, pagkakataon yung ating buhay na panalangin. Ang sabi dito, just remember that you are responsible to pray. Amen? Kapatid, obligasyon tamo'y manalangin. Amen. Why? Dahil tinawag tayo ng Panginoon to pray. Ang alin? To pray for other people. Amen. Responsable tayong manalangin, lumapit sa presensya ng Panginoon dahil kailangan din natin ipanalangin yung mga tao. Ang sabi dito na wala pa sa Panginoon, learn to find comfort in prayer. Amen. Talaga ba paglapit natin sa Pagkakaroon ba tayo ng comfort? Sino
Sino dito yung nananalangin na parang hindi niya ramdam yung presence ng Lord? No, po, talinapit ka yung presence ng Lord, parang wala lang. Opo, kapatid. No, meron kang mga merong nare-refocus, no, yung ating attention. Sabi dito, pray for God's greater will to be done. Yung ating mga panalangin ang sabi dito, paglapit natin sa Diyos, no, deklarahan natin yan ay mapangyari sa mga buhay ng bawat isa sa atin. When you pray, something always change. Amen. Kapag tayo ay nananalangin, ang sabi dito, may talagang pagbabagong nangyayari. Amen. Always change things because that's how God choose to act. Amen. Yun yung gusto ng Panginoon na makita natin. No, gusto din ng Panginoon lahat ng ating mga panalangin ng kanyang tinutugon. But sabi dito kapatid, katulad nitong mensaheng ito, lagi when it comes, no, dinidil natin yung ating paglapit, no, yung ating mga inaing, yung ating mga hinihingi sa Panginoon, tandaan natin na it's a matter of the heart. Amen. Puso pa rin, kapatid, ang tinitingnan ng Diyos. Amen. Hindi tinitingnan ng Panginoon yung kapal ng bulsa natin. Hindi tinitingnan ng Lord, no, yung standard mo, no, yung profession natin, your position, tinitingnan lagi ng Lord. Kapatid, yung puso ng bawat isa sa atin, sa ating paglapit sa Kanya. Amen? Sige, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Abba, Father, we glorify your name, O Jesus. We glorify your name, O God. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Jesus. Hurabakanda rabashika raba. Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagawa mo at gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. May dahilan, Lord, sa aming pagluhod. May dahilan, Panginoon, sa aming pagbabasa ng iyong mga salita. May dahilan, Panginoon, sa mga bagay-bagay na mga pinagdadaanan namin, pangangailangan pinansyal, Lord, pangangailangan emotional or spiritual aspect ng mga buhay namin, Panginoon, Lord. Sa oras na to, patuloy, Panginoon, Lord, dalangin namin at dinideklara namin, O Diyos, sa buhay po ni Ana, Panginoon. Magkaroon po kami, Panginoon, ng tamang puso, Panginoon, sa pagtugon, Panginoon, sa mga bagay-bagay, Lord God, na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Katulad, Panginoon, ni Ana, Panginoon, nandoon, Lord, yung Hannah's prayer, nandoon yung earnest prayer, nandoon yung prevent prayer, Panginoon, na kanyang ginagawa. At nakita namin, Panginoon, yung kanyang specific na dalangin at deklarasyon, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord, amin pong inilalapit, O Diyos, ang aming mga buhay, Lord. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord, sa aming buhay, sa oras na to, Lord, magkaroon po kami, Panginoon, ng katulad ng puso ni Ana. Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan, Lord God, Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na magtiwala, patuloy na ilagak ang aming mga buhay sa iyo at lubusang ipagkatiwala, Panginoon, ang lahat ng alalahanin, lahat ng pangangailangan pinansyal, lahat ng pangangailangan emotional, lahat ng pangangailangan physical, and even in our spiritual aspect. We declare and decree right now, Lord, ma-build, O God, sa amin, Panginoon. Lord, yung patuloy, Panginoon, na paghahari mo sa aming mga buhay, Lord. At habang kami lumalakad, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay, Lord, dinideklara po namin, Lord God, ang patuloy na lumakad ng may kabanalan, ng may katuwiran, Panginoon, at ng may kabanalan sa iyong harapan. Because we know, O God, we will use us for your glory, O God. We will use us for your glory, O Jesus, Lord. At magiging bahagi po kami, Panginoon, sa expansion ng iyong kaharian, Panginoon. Katulad po ni Prophet Samuel, Panginoon, Lord, yung journey ng kanyang buhay ay nagamit mightily, Panginoon. And right now, God, we declare and decree right now, Lord God, ay patuloy na magmamanifest, O God, sa oras na to, Lord God, the spirit of consistency, Lord God, the spirit, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord, yung earnest prayer, Panginoon, yung aming pagdideklara sa aming mga buhay, Panginoon, sa oras na to, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama, at patuloy, Panginoon, Lord, dinideklara ko, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, I declare, O God, your protection be upon us
the provision, the love, O God, in the name of Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Ang at lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.